exciting na to. Grabe, papasukin nyo yung mga tao nyo. Meron pong bakante na ilan, no? Papasukin nyo po dahil sisimulan na natin silang interviewin. Coach Janet, Coach Purge, no? Kung kayo po ay may mga gustong itanong sa kanila, no? Abay, itanong na natin. Ayan. Of course, ang unang gusto kong itanong sa kanila, and sunod si Coach Purge, Coach Janet, no? Ang unang gusto kong itanong sa kanila yung inyo pong experience, no? Experience sa pagiging OFW. Gaano ba kasarap o kahirap, no? Kasi pwedeng masarap, pwedeng mahirap yan Dalawa yan Masarap ba? Mahirap ba? Ang pagiging isang OFW. Ayan, simulan natin kay Jovelyn. Ayan, thank you so much Coach Fernan sa sa tanong. So, para sa akin dalawa yung masarap. Alam mo kung masarap kasi nakakatulong ka sa pamilya mo, naibibigay mo yung mga pangangailangan nila. Pero ang mahirap is ikaw yung nagsasakripisyo. Oo. Kasi yung sabi nila na maganda lang sa pakinggan ang pagiging isang OFW. In reality, na kami po ang nandun sa abroad is sobrang hirap po. Kasi swerte-swertihan lang po kung magkakaroon ka ng magandang amo. 'Di ba? Kasi ako sa loob po ng 4 na taon is minalas po ako sa pangalawang abroad ko. Nagkaroon ako ng tatlong balik sa agency kasi hindi ko kinaya yung una kong amo, yung pangalawa kong amo, tapos yung pangatlo, wala akong choice So kailangan kasi kung babalik na naman ako, so mag-i-extend yung ano ko doon. Pero yung nasa isip ko is everything's happen for a reason kasi nakita ko si Coach Merjin. Nakita ko ang isang, siya kasi ang nagdala sa akin sa ganitong industriya. Oo, mahirap, babi. Sobrang hirap yung naranasan ko dun sa UAE compared sa Qatar. Sa Qatar kasi, first timer ako, so okay yung naging amo ko kasi alam niya na bilang isang first timer, siyempre nag-a-adjust sa akin, nag-a-adjust din ako. Pero nung napunta ako sa UAE, yung sabi nila maganda nga daw sa UAE kasi open country, pero kabaliktaran yung nararasan ko doon. Kasi lahat ng dinanas ko doon sa Qatar, hindi ko naranasan ko lahat sa UAE. So naranasan ko na isang business, isang araw kakain. So yung tambak-tambak na trabaho kasi nagkaroon kasi ako ng unang amo, medyo mahigpit sa pagkain. So kailangan trabaho muna bago pagkain. So umalis ako doon. So pangalawang amo ko naman, yes, meron niyang pagkain, pero patay naman yung trabaho. Patay naman yung katawan ko para sa trabaho. So, dumating yung 1 a.m. Saka kapakakain ng hapunan, tapos bibising ka ng alas 4. So, doon ako nagpursige. Nahanap ako ng another source of income na kayang-kaya kong gawin kahit na nasa loob lang ako ng amo ko, nasa loob lang ako ng bahay. Diba? So blessed naman kasi nagkaroon ako ng amo doon sa pangatlong amo ko sa UAE. Pero, minalas kasi hindi po kasi ako marunong magbantay ng bata. Dalaga po kasi ako, tapos bunso pa. So, ang nasa isip ko nun, paano ko aalagaan ng 2 months? Diba? Hindi nga ako marunong ng diaper. Pero ang nasa isip ko, wala na akong another option. Kasi kung mag-extend ako, hindi ko alam kung hanggang kailan ako doon. Kasi probably sana by August matatapos na yung kontrata ko sa first amo ko. Yun nga, minalas. So bumalik tayo sa agency. So nag-start ako sa pangatlong amo ko December. Oo. Sobrang hirap kasi nga nag-a-adjust ako. So nung time na pauwi na din ako dito, doon ko nakita si Live Good. So talaga hindi ako nagdadalawang isip na maghanap ng umiyak na si Coach Merjin. Oo. Kasi sa hindi po nakakaalam, yung pinagdaanan po ni Coach Merjin at ako is iisa lang po. Kasi mag-ina po yung amo namin. So, di ba? So, yung time na naghahanap si Coach Merjin ng another source of income kasi yung sitwasyon niya is kabalik-kano naman din sa akin. Yung parang nag-impact yung sitwasyon namin, parang nagsama. Kasi siya breadwinner. Ako hindi naman talaga masasabi na breadwinner, pero parang hindi ko maaako na makita yung mga pamangkin ko na nanghihingi sa akin. Kapatid ko. So, di ba, hindi mo yun maaako bilang isang kapatid
So, ang nainisip ko palagi, makakatulong lang. Pero, nandun na ako sa point na hindi pwedeng tulong lang ako ng tulong. Kailangan tulungan ko din yung sarili ko. Di ba? Paano ko matutulungan sila kung ako mismo wala akong narating sa buhay? Hindi pwedeng hindi ko minamaliit yung pagiging isang OFW, lalong-lalo na sa loob ng bahay. Pero, yung nasa isip ko is hindi ako habang buhay ganito. Tumatanda ako eh. So, yun yung palagi kong inisip. Kaya, nung the moment na naghanap si Coach Mary Jane ng another source of income, kahit mahal, sinunggaban namin. Kasi nasa point na kami nun na, nasa point na ako na alam mo yung, hindi pwedeng ganito yung buhay namin na na abroad o sa Pinas, abroad na naman. Hindi pwede. Gusto ko naming marinig, no? Masarap ba ang pagiging OFW? Gaano kasarap? Gaano kahirap? Ano ang masasabi mo bilang 3 years na welder OFW sa lugar ng Japan? Go ahead. Yes po, sa akin po, para sa akin, both po, naranasan ko, okay po doon kasi yun nakakapagbigay, nakakapag-provide, nakakatulong sa pamilya, tapos sa kapatid, sa kuya, ganun. Yan, yung naranasan ko doon. Tapos, yan, tulong-tulungan lang din kami po talaga magkakapatid, nagtutulong. Tapos, yung hirap naman po, hirap po kasi doon kasi sa loob ng 3 years, ganun. Papasok po kami doon. Sa po kasi ako sa barko? Shipbuilding po. And ako po yung nakatasa or nakasalang sa pumuesto sa mga masisikip na weldingin. Po to, na-experience ko, sobrang sikip po. Masikip na pwesto. Tapos trabaho mo. Summer pa po. Summer, tapos ikaw pa pwesto doon, masikip. Nandun, tapos hirap ka huminga. Yun po yung mga na-experience ko. Kaya yun po yung hirap na na-experience ko. Tapos, nasa iyo na lang po doon kasi yung safety, nasa iyo na lang kung mag-iingat ka. Kasi may mga time po doon, mag-welding po kami mataas na lugar. Nagkakabit naman po kami ng safety na. Ako po kasi meron po fear of heights. Ganun. Tapos sa mataas na lugar, mga fifth floor, ganun something. Mag-welding kami. Habang nag-welding po ako, siyempre, nanginginig po yung kamay ko sa pakot, ganun. Yung iba hindi takot, pero ako takot po kasi. Tapos yun, dahil lang din sa hirap na swerte doon pagka-winter po kasi yung trabaho po namin mainit, welding, ganun. Pero pagka-summer doon po, ngayayat ka po talaga sa init. Swerte na lang din po kasi nabigyan ako ng opportunity na makapag-abroad, di ko naman pinag-pray ko talaga na makapunto doon. Maganda kasi nakatulong sa pamilya, gano'n, nakatulong sa mga kapatid. Tapos, yun lang din, nag-decide lang din ako na coach, nung nakita ko ng opportunity, pinag-pray ko po talaga na dumating tong live group, inaral ko, gano'n po. Tapos, yun, nag-decide na ako na gawin siya. Tapos, mahirap po talaga coach kasi sa 3 taon, paulit-ulit lang po yun na gano'n nangyayari sa akin. Malay mo na, bigla kang sobrang sikip po ng pwesto, may matay ka doon, mawalan ka ng malay, ihilain ka na lang sa paa mo, hindi. Ganun po. Kaya sabi ko, hanggang kailan na maganda naman yung malaking sahod po doon sa bansang Japan. Pero nag-decide lang din po ako na hanggang kailan na ganito po yung gagawin ko. Kung may opportunity naman, available naman po. Parehas lang, may hirap po kasi, pumili lang din ako ng gagawin ko na meron. Kasi nagiging successful naman ako sa lahat ng ginagawa ko. Masipag naman po ako sa trabaho. Why not hindi dito sa opportunity na ito. Nabigyan ko ng oras na darating yung time magiging successful ako. Kasi sa mga trabaho po, madalas hindi po talaga ako ma-absent. Wala po ako late, absent, ganyan. Yun, kahit ano lang din ang pagmamahal mo sa company, once na may nagawa kang mali, suspend ka nila. Ganun po yung experience ko before sa mga other company ko. Madalas po 3 years ako sa mga employment po ako, ganun. Wala po akong absent. And ngayon, why not? Para naman sa sarili ko, magtrabaho ko para sa sarili ko. Yun lang po yung Nakaka-relate ako sa situation. Naranasan ko rin yung nasa Qatar ko. Mahirap talaga magtrabaho. Gutom. Naiyak tuloy ako, sabi ni Josephine. Daming nagko-comment dito ha. Good evening, Coach Fernan. Para sa akin po, hindi ganun kadali ang buhay sa ibang bansa. Ex-abroad po ako from Riyadh, Saudi. 3 months lang po ako kasi hindi ko kinaya. At umuwi na lang ako. At ngayon, na-meet ko si Live Good. Parang nabuhayan ako uli at nagkaroon ng pag-asa sa buhay. Si Rosalinda Petal Corin, siya po yan. Ang dami ang daming comment dito. Okay, so nakakadalawa pa lang tayo. Masarap ba, madali, ano experience mo sa abroad, sa pagiging OFW?
Okay. Ayun. So, katulad din kay Coach, Jubilin. So, masarap tsaka mahirap. Kasi syempre, ako po, single mother po ako. Meron pa akong isang anak. So, yung reason why nag-abroad po ako, hindi ko naman talaga pinangarap. Yung iba, pinapangarap nila mag-abroad kasi sabi nga ng iba, masarap daw mag-abroad. Mayaman daw kasi. Pag nasa abroad ka, mayaman ka daw. Marami kang pera. So, hindi ko po pinangarap na mag-abroad kasi sa base sa mga naririnig ko sa mga kapitbahay namin na nag-a-abroad is minamaltrato ng amo. So, hindi ko po yun pinangarap. Pero dahil po sa hirap ng buhay, nangyari, kumbaga, grinab ko po yung opportunity na mag-abroad, lalo na po nung pandemic. Kasi wala po, especially may anak po ako na maliit. So, nag-decide po ako na mag-abroad, nang dahil sa pera. Kasi lahat naman tayo, problema pera talaga eh. Aanin man natin na kasama yung pamilya natin, kung wala tayong pera, wala tayong trabaho, useless din, no? So, yun, masarap siya kasi syempre nabibigyan ko sustain ko po yung needs ng family ko, ng anak ko. Pero sobrang hirap, deep inside talaga sobrang hirap. 'Di ba? Iyak na ako. Ayun, so why kasi syempre ako po meron po ako sa anak ko, hindi ko po naranasan na mawala sa kanya ng ilang oras lang. 'Di ba? So pero dahil po sa pera, sinakripisyo ko po yun. Yan. So, nablessan man ako ng mabait na amo. Pero, yung tipong yun nga, nabless na mabait naman yung amo ko. May alaga akong bata eh. Pero, yung masakit na part, naalagaan ko po yung ibang bata, pero sarili kong anak, hindi ko naalagaan. Especially pag alam niyo yun na nababalitaan ko lang na may nangyari, ganun, may emergency kasi ganito kasi yung may time kasi na kumbaga, yung anak ko nahulog. So, nabali talaga yung buto niya. So, so sabi ko, kung ako kaya yung nagbabantay ng anak ko, mangyayari, hindi. Diba? So, nabibigyan ko man sila ng siyempre ng needs nila, nabibigay ko nga yung gusto ng anak ko, pero hindi ko siya kasama, hindi ko siya naaalagaan. So yun yung pinakamasakit na part sa pagiging isang OFW. Kaya sobrang hirap talaga na, kumbaga, nasa abroad ka, di ba? Hindi mo naalagaan, especially sa mga magulang sa mga nakaka-relate. So kaya, nung dumating si Libgood, sinare talaga si Libgood, kasi siyempre, hindi po si Libgood talaga yung unang company na sinalihan ko. Pero dinala ako ulit dito ng apply ko dito ni Libgood. And then, nung nakita ko na talaga yung kagandahan ng kumpla ni Libgood, is talagang tinudo ko na. Kasi sabi ko, pag tumagal pa ako dito sa abroad, pag nag-extend pa ako, ano pa kaya yung mangyayari sa anak ko? Diba? Kasi may nangyari din sa amin eh. Pag nire-relate ko din sa sarili ko na tumatagal na sila sa abroad, 20 years, pero pag-uwi nila sa Pilipinas nang hindi na sila kilala ng anak nila, 'di ba? Yung iba may namamatay. Ganun kasi may kapitbahay kasi kami dati na nawalan ng isang anak. Isa lang yung anak niya pero nawala pa. Dahil sa abroad, nasa abroad siya, hindi niya nababantayan yung anak niya, 'di ba? So sabi ko, paano kung ayaw ko na mangyayari yun sa akin, 'di ba? Kaya talaga tinuduhan ko talaga si Libgood. Sabi, yung ko lang talaga nung hinahawakan ko lang, as long as hindi ako napapatayan ng wifi ng amo ko, hindi ako titigil. Diba? Opo. Yun lang, Coach Fernan. Ay, grabe, Hirap nun, Mawalay ka sa baby mo, tapos mabalitaan mo na may nangyari. Ewan ko, parang kung ako, lilipad agad ako nun, uwi na ako. Kahit na anong mangyari. Ang hirap, grabe. Kaya lang, siyempre may kontrata. Hindi ka pwede basta-basta uuwi, Ang nag-iiyakan na po ang mga tao rito, Dito sa mga tagapakinig natin, Grabe po ang mga comment dito. Naiyak na ako tuloy, from Efren Alejandre. Nakakayak naman mga experience nila, Coach. Papunta na naman ako ng work. Grabe ang iyak ko kasi nakaka-relate ako much. Ayan, si Dina Guanlao.
Gracia Reyes, OFW po ako dito sa Saudi. Ramdam ko po ang hirap na dinadanas nila. Grabe, pero yung mga mahirap, malayo sa pamilya, ayan, masaya kasi mabigyan natin ng pangailangan ng ating mga anak. Pero tapusin ko lang ang kontra ko. Magpo-for good na rin ako, gagawin ko na full-time si Ligod. Naiiyak ako kasi may mga bagay na relate ako. Ayan, si Kent Bayer, tulo din ang luha niya. Ayan, si Papay Benito, umiiyak din, no? Si Dina, ang bigat daw ng dibdib niya, grabe, tulo luha. Ayan. Pakitulungan po si Go Wide Pass. Hindi raw niya tayo marinig, no? Newbie siya. Mukhang hindi niya naklik yung audio wifi. Go Wide Pass ang name niya sa Zoom. Yes po, Coach. Mahirap kung doon na tayo sa umpisa po. Excited. Pero kung doon ka na, hindi mo na malaman ang yung nararamdaman. Homesick sa pag-alala sa sarili. Sabi ni Orlando Crisostomo. Grabe luha ko habang naguhugas, sabi ni Rosemary. Grabe naman yan. Alice, kasi Queen, nasubukan ko po mag-abroad. Ang hirap po, especially pag may anak na maliit. Sobrang sakit sa kalooban. Kaya saludo ako sa mga OFW, lalo sa mga nanay. Kaya ito na si Live Good, ang instrumento ng Panginoon para madami tayong matulungan. Kaya wag tayong magsawang ikwento si Live Good hanggang sa makarating sa mga taong karapat-dapat. Relate po ako, Coach, kasi maliit pa baby ko. Hindi ko iniwan, kaya relate po ako. Yan, si Pearl Diaznet. Yung kanina si Alice, kasi Queen, no? Ayan. Okay. Sakit na sa dibdib, oh. Ang dami rito. Grabe. Gaano kadali, gaano kahirap. Ayan, Coach Platinum, Mary Jane De Vera. Go ahead. So, thank you so much po. Ayan. So, masasabi ko lang, based on my experience, hindi po madali. Hindi po madali ang pagiging isang OFW. So, masarap lang pong pakinggan yung salitang OFW. Pero pag ikaw na po yung nasa sitwasyon ng pagiging OFW, mas gugustuhin mo pa na mag-deal ka na lang din ng asin sa Pilipinas. At least kasama mo pa yung pamilya mo. Diba? So, kaya kanina pa ako naiiyak habang nagsasalita si Coach Doblin kasi nagpa-flashback na talaga lahat kasi mag-ina po yung amo namin. And hindi po talaga kami sinuwerte. At the same time, talagang malaking pasalamat na rin. Minalas, pero at the same time, sinuwerte pa rin dahil may Live Good na. So, to be honest po, yung naging amo ko po sa UAE is nagkaroon po kami ng kasuhan. And muntik na po ako mamatay doon. Yun, it's a matter of death na po talaga yun. Kasi po, nagbanta na po yung amo ko na once na hindi pa ako nakalabas ng bahay nila, nung time na i-release po yung paper ko, may mangyayaring masama na sa akin kasi sundalo po kasi yung anak niya. Alam po ni Coach Joby rin yun. So, kaya kanina habang nag-share siya sa inyo, nahiiyak ako kasi parang nag-flashback talaga lahat. Kasi nung time na yun, kaming dalawa talaga ni Coach Joby yung nagtutulungan and siya rin talaga yung tumulong din sa akin na makaalis na rin doon sa amo namin. Kaya hindi ko na rin po tinapos yung kontrata ko and thank God po may Live Good na. So sa abroad talaga, doon mo talaga mararanasan yung, imaginein mo yung pagkain ng aso dito. Pagkain po namin yun sa abroad. Yung mga buto-buto po, mga buto ng tupa, ng mga camel, tira-tira po na pagkain ng amo namin. Yun po yung kakainin namin. Hindi po kami kumakain ng mga bagong saing sa abroad. Kakain lang po kami pagtapos na pong kumain yung mga amo namin. Which is, yun po yung mga tira-tira lang. Mga nasa isang planggana po yun. Isang planggana yon na lahat sila doon nakapaikot, kakainin nila, magsalo-salo sila, mga nakakamay sila. Then after nun, pagtapos nilang kumain, kung ano lang po yung matitira nila doon sa planggana, yun lang po talaga yung kakainin namin. And take note, once a day lang po kami kumakain. Nabuhay po kami sa abroad. Puro Indomie lang. Ayan. So, shout out sa mga kapwa kong OFW na nabuhay sa abroad dahil sa Indomie. Especially ako. So, hindi nyo mahalata sa akin kasi mataba ako. Kasi ako, more on Indomie talaga ako.
syempre, kalusugan yung kailangan ingatan pag nasa abroad ka eh. So, hindi mo kailangan pabayaan yung sarili mo. Katawan yung puhunan namin bilang isang OFW sa abroad. So, kailangan talaga namin ng pagkain. So, ako, madiskarte ako. So, ako talaga, tumatakas talaga ako para makabili ng Indomie. At least, malagyan man lang ng mainit yung sikmura ako bago ako magtrabaho sa buong maghapon magdamag. And dun ko naranasan sa abroad, yung tipong pipikit pa lang ako, tinatawag na naman ako. Diba? 3 to 4 hours lang yung tulog. And syempre, lagi-lagi kang sinasabihan ng haywan, ng keld, ng stupid. So yung haywan po, ibig sabihin po ng haywan is hayop. And yung keld po, ibig sabihin po nun, aso. Diba po? Ang sakit po, ang bigat po na araw-araw ka nilang sinasabihan ng hayop ka. Diba? Ng aso ka. Ganun po yung tingin sa amin na mga OFW, especially po sa Middle East. Aso, bakit? Kasi po yung mga tira-tira lang po nilang pagkain yung pinakain namin. Ganun po kababa yung tingin ng mga amo namin sa amin bilang OFW. But at the same time, syempre laban para sa pamilya, para sa pangarap, para sa sarili, di ba? Magpatuloy lang hanggat di pa nakikitang matagumpay yung sarili, yung pamilya, patuloy, laban lang. Kaya naswerte na po yung mga magkakaroon kayo ng mabuting amo, mabait na amo. Halimbawa kung mag-abroad kayo, swerte na po kayo. And ipinagpapasalamat ko pa rin at the same time kahit ganun yung naging trato sa akin ng amo ko at least hindi ako sinaktan. Diba? Nito lang, yung sa UAE lang talaga. Doon talaga nagkaroon talaga ng physical talaga. Nasaktan din kasi ako ng amo ko. And binantaan niya talaga ako. Na pag hindi pa ako nakaalis sa bahay niya, doon na ako mamamatay. So doon na ako nagmadali na tumawag sa embahada. Ang masakit lang kasi sa agency namin, pagka OFW ka kasi, especially pag Middle East ka, once kasi na nakalabas ka na ng bansa, wala nang pakialam sa yung agency mo. Yun yung masakit. Diba? Yung kahit kaya maraming OFW, especially sa Middle East, ang namamatay. Kasi kahit kailangan namin ng tulong, pag tumawag kami sa agency, hindi kami tinutulungan. Kami pa yung masama. Maraming beses po akong tumawag sa agency nung time na yon. Pero ang sabi ng agency, tiisin daw. 2 years lang naman yung kontrata, kaya naman itaguyod. Walang problema sa amin. Sabi ko sa agency ko, walang problema sa akin ng trabaho. Ito yung trabaho na pinunta ko dito. Pero yung babantaan, sasaktan ka, pagdadamutan ka sa pagkain, even itlog, isang pirasong itlog. Sa sobrang gutom ko, kasi maghapon yun eh. Maghapon, magdamag talaga walang kain. Sa sobrang gutom ko, alam niyo kung ginawa ko, nagnakaw po ako ng itlog sa ref. Nung nalaman po ng amo ko yung galit na galit pa. Itlog na lang yun ah. Isang itlog lang. Galit na galit pa. Diba? So, ganun po yung naging sitwasyon ko dun sa UAE. And buti na lang talaga sa previous company namin, nakilala namin sila Mentor Ryan Rosales. So, malaking pasalamat din. Dahil hanggang dito kay Libgood, dinala niya kami. May sponsor, LNGP yun, na nag-build talaga sa amin ni Coach Joby Lim para makauwi na ng Pilipinas for good. Malaking pasalamat po talaga namin na dumating na talaga si Libgood. Kasi hanggang ngayon niisip ko pa rin, paano kung nung time na yon na ganun yung nangyari sa amin ng amo ko, hindi pa ako Libgood. Wala pa ako sa Libgood, wala pa ako ipon, wala akong savings. Saan ako pupulutin? Kaya kanina ba nagkukwento si Jobin, talaga naiiyak na kasi nag-flashback ko talaga lahat. Nakita ko po kasi yung sitwasyon ko. Kita ko po, nag-flashback ko kasi talaga lahat yung sitwasyon ko doon sa UAE. Kaya anong time na na-release kagad yung papel ko galing po sa embahada ng UAE. Agad-agad po na mayroon po isang Pilipina na kasama din namin doon na binigyan niya ako ng number po ng taxi para makontak ko kasi ang sabi po kasi ng amo ko, once na lumabas po ako sa bahay nila,
may mangyayari na daw sa akin. So ako, ang ginawa ko, habang nag-e-empake ako ng gamit ko, tinawagan ko na po yung Pilipina. Sabi ko sa kanya, lalabas na ako ng bahay ng amo ko. Kailangan may taxi na paglabas ko. So yun, paglabas ko po ng bahay ng amo ko. Ang masakit pa nga daw, pinagtulakan pa ako eh. Binato niya pa talaga yung mga gamit ko, binuhos niya talaga. Hindi po talaga tao eh, hayop po talaga yung diba? So paglabas pa lang po ng bahay ng amo ko, buti na lang po dumating na po agad yung taxi. And buti na lang po ng time talaga na nasa libod na ako kasi yung pera ko po na kinikita sa libod, naipon ko po. Yun na po yung pinambili ko ng ticket. Magkano po yung ticket ko? Pumatak po siya ng 30,000 in pesos. Yun. So buti na lang po talaga may libod. So kaya mapapayo ko po sa mga kapwa namin OFW. Ito na po yung magandang opportunity natin. Huwag na po natin hintayin na maranasan nyo pa yung mga naranasan namin. So, ayun po. Thank you so much po, Coach Fernan. Guys, alam nyo, no? Hindi nyo lang alam, napakarami pong OFW na kailangang maabot nitong opportunity na to, no? Para maintindihan nyo na hindi to pera-pera lang, no? It's a matter of, life, no? Life and death, sabihin na natin, no? Alam mo, sa isang simple sharing, awakening to sa lahat, no? Sa isang simple sharing, pwedeng may mabago ang buhay dahil sa pag-share mo ng opportunity. Huwag niyong tignan ang live lang sa $25. Huwag niyong tignan ang live sa spillover lang, no? Imagine mo sa bawat taong ma-sharean mo, pwedeng makapagbago ng buhay. Ayan. So, ayan. Hello, partners worldwide. Especially sa mga OFW na nakapanood ng video ngayon. Ayan. Shout out. Ayan, shout out sa inyo. Especially sa mga Middle East. Ayan, mga pinagalingan kong bansa.